near to God. Sa ating pagpasok dito sa temple ng God, sa sanctuary ng God, andun yung ating eagerness na makapiling, na maramdaman yung presensya ng ating God. Because ang kanyang presensya, ang kanyang spirit, doon natin nakikita yung kapayapaan, ang tunay na meaning ng pag-ibig. Sa Kanya lamang at sa Kanya. In Psalm 63 says, "You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary, and behold your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you." As we come into God's presence, na andun yung ating, from the innermost being of our hearts, yung ating puso, yung ating isipan ay talagang nag-uumapaw ang pagpupuri sa ating God. As we draw nearer to God, as we seek His presence, ililift up natin ang lahat-lahat sa Kanya. At i-worship natin siya ng walang reservation, ng buo nating lakas, ng buo nating pagkatao. Let us worship Him. Let us worship our God ng buong buo. Hallelujah. Yes, O Lord, we want to worship you in spirit and in truth. We want to glorify your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we glorify your name. Oh, we seek your presence, God. You're all I want. Yes, O Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You're my desire. You were my desire.
Yes, oh Lord, we need you. We need you, Lord. Help us, Lord. Oh, we draw close to you, Lord. Draw me nearer to your presence, God. We earnestly seek you, oh Jesus. We need you, Lord. Praise your name, O Lord. Pinupuri ka namin, pino-glorify namin ang iyong pangalan. In this holy temple, O God, ikaw ang mag-glorify. Lord, the reason we live, the reason we sing, ito ay para purihin ka at sambahin, para ma-acknowledge ka na ikaw ang King of Kings, na ikaw yung Lord of Lords namin. O God, ikaw ang maghari sa lugar na to, sa bawat puso. Lord, kumatok ka sa bawat puso namin. Hallelujah. Ikaw pumasok sa mga puso namin, O Lord. This time, nilalaan namin ang oras na to para mapurihan ka. Maging sentro ka ng aming mga worship. Maging sentro ka ng lahat-lahat sa aming buhay. Father, we worship you and we declare na ikaw ang magiging sentro ng aming pagpupuri. Ikaw ang mahahayag. Let there be healing. Let there be deliverance. Lord, ipakita niyo po ang inyong mighty presence in this place. Iparamdam niyo ang inyong pagkilos, ang inyong paggalaw sa bawat isa sa amin. Lord, we are excited sa mga gagawin mo. Kaya Panginoon, work on us. We allow you to enter in our hearts and in this place. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, in spirit and in truth, and everything will praise, everyone will praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, O Lord. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang kailangan namin. Hallelujah. Lord, everyone will sing praises and everyone will lift up their hands in all of your presence, sa kabutihan mo, sa iyong glory. Magpupuri kami ng 100% at higit pa. Hallelujah, hallelujah. Thank you, O Lord, sa presence mo. Thank you, O Lord, sa pagkilos mo. Be lifted up high. In the name of our Lord Jesus, we say amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Let us welcome po. Kumustahin po natin ang ating mga kapatiran. Kamayan po natin. Yung dulo sa dulo, sana makita natin at makamayan.
Kung tunay tayo nagmamahal sa Panginoon, pumalakpak tayo. Ibigay natin yung ating mga palakpak at pupuri sa ating Diyos na kailanman ay hindi tayo iniiwan. Ang God natin, once na tayo sinave niya, is always there to protect us. Kaya huwag na tayong papabidaw pa sa presence ng God. Sabihin natin, Lord, hold me close, hold me tightly, cover me under your wings, under your protection, and under your love. Kaya pupurihin natin siya because He is great, He is wonderful. Purihin natin siya. Hallelujah! Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Praise you, O Lord. We want to spend eternity with God. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Yes, oh God, we want to be in you. Hallelujah. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love, Lord, is all we need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me hold back. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different. Everything's so different. Yes, oh God, I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be. And now that you're here, everything is different. Everything's so yes, oh God, I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be. And now that you're near, everything is different. Yes, oh Lord, everything is so different. I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. And I will sing for you always. 'Cause in your presence, God, is where I want to stay. Yes, oh Lord, we want to spend our life with you. Hallelujah. Purihin ka, O Lord, sa buhay namin dahil ikaw ang patuloy na Diyos na nagbibigay sa amin ng panibagong pag-asa. Ikaw, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya, Lord, we want to spend our life praising your name. We want to spend our lives nagpupuri at itinatanghal ang banal mong pangalan. Kaya, Lord, hold us close. Hold us tightly in your hands. Hallelujah. Hold me in your arms. Never let me go. I want to spend eternity with you. Let it be our prayer. Hold me in your arms. Never let me go. I want to spend eternity.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes. Dahil sa iyo na may salvation. Dahil sa iyong pagliligtas na bago kami, O God. Salamat, Panginoon. At ayaw na namin pa, Panginoon, na kami bumalik sa dati naming gawi. We want to spend our lives praising you. At patuloy kami na nagpapabago under your grace, under your mercy. Panginoon, baguhin niyo kami lagi, Panginoon, na ang pagpabago namin ay dahil ikaw, yung pag-ibig na dumadaloy sa bawat puso namin. Kaya Lord, hold us close, hold us tightly, at yakapin mo kami, Panginoon, ng banal mong pag-ibig, ng wagas at totoo mong pag-ibig. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close.
Jesus.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Isa pong janitor ang kilala sa pagiging masipag. Nag-work siya sa St. Peter's Church sa London. And one day, pagdating ng isang bagong priest, na-discover ng bagong priest na to, habang kausap niya yung janitor na yon, na hindi pala marunong magsulat at magbasa ang janitor na yan. So, inalis sa trabaho yung janitor kasi hindi siya marunong magbasa at magsulat. Dahil jobless, seemingly defeated na siya, nag-invest ang lalaking ito doon sa konting naiipon niya sa isang maliit na tobacco shop. At dahil masipag siya, persistent siya, at magaling naman siyang mag-decide sa trabaho. So, he ended up na nag-own ng chain of stores in London and America. Ang mga stores na to ay worth hundreds of thousands and dollars. And one day, habang tinitingnan niya yung laki na nung kanyang company, yung taas na nang naabot niya, nilapitan siya ng kanyang kaibigan at sabi ng kaibigan niya, "Ang galing, ang taas nang naabot mo para sa isang illiterate na katulad mo. Kung nakapag-aral ka lang sana at natutong magbasa at magsulat, di sana mas malayo pa ang narating mo. San ka na nga ba kaya ngayon kung natuto kang magsulat at magbasa?" Ngumiti lang itong lalaking ito at ang sabi niya, "Kung ako ay marunong magbasa at magsulat, then janitor pa rin sana ako ngayon sa St. Peter's Church sa Neville Square." Ang lalaking ito, ang janitor na to, is someone na sa tingin ng mundo ay walang mararating. Someone na sa tingin ng mundo ay walang alam, walang patutunguhan, walang maaabot. Hindi siya yung pinaka-qualified man for the job. Hindi nga siya yung pinili. Actually, na-disqualify pa siya, na-reject pa siya, underestimate yung galing niya sa paglilinis at na-overlook yung kanyang kagalingan. Pero ang totoo, mga kapatid, kapag ang isang battle, ang isang laban belongs to God, ang lahat ng limitations na meron tayo ay hindi pwedeng mag-limit sa dakilang Diyos natin. Katulad ng janitor na yan, marami sa atin ang nalalagay doon sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Wala tayong lakas, wala tayong galing, wala tayong alam, walang tapang, walang dating. At kadalasan, na-underestimate tayo dahil sa itsura natin. Umaharap tayo sa rejection, umaharap tayo sa kawalan, sa impossibility. Pero ang totoo, hindi kasi natin battle ang lahat ng nangyayari dito sa mundong na ito. This is His battle. At kapag nagtiwala tayo sa ating Panginoon, kukunin niya yung lahat ng mga hadlang, yung lahat ng sagabal, yung lahat ng setbacks, at gagawin niya ito into something greater na tayo ay maa-amaze sa kabutihan at galing ng ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin natin ng malakas ng sabay-sabay ang 1 Samuel 17, 3-4, 32, and 47. So the Philistines and Israelites faced each other on opposite hills, with a valley between them. Then Goliath, a Philistine champion from Gath, came out of the Philistine ranks to face the forces of Israel. He was over 9 feet tall. "Don't worry about this Philistine," David told Saul. "I'll go fight him." And everyone assembled here will know that the Lord rescues his people, but not with sword
Maging handa po tayo sa paglaban sa isang laban na actually ay hindi atin dahil this is His battle. Kaya sure win ang mga anak ng Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, sa oras na ito, muli kaming nagpapasakop sa inyo, Holy Spirit. At hayaan niyo po na ang banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Magbukas ng aming mga puso, ng aming mga isipan. At ikaw ang patuloy na mag-glorify sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. The scene is set. Handa na po ang mga katunggali. Nagsisimula na yung laban dito sa 1 Samuel 17. Mga kapatid, ang 1 Samuel 17 po ay hindi lang isang simpleng kwento ng isang teenager na lalaki na lumaban sa isang giant. Ipinapakita po sa 1 Samuel 17 ang isang spiritual battle na kinakaharap natin ng mga anak ng Diyos sa araw-araw na buhay natin. Si Goliath po ay hindi lang basta malaki. Siya ay napakalaki. 9.6 feet tall. Kulang-kulang na 10 feet ang taas niya at nakakatakot ang itsura ni Goliath. Ang mga giants natin ngayon, wala silang daladalang sibat, wala silang daladalang mga armors, pero ang daladala nila para sa atin, yung mga banta nila, yung mga threats nila, pananakot nila, yung lahat ng mga kasinungalingan na unti-unting pumapatay sa mga Kristiyano sa kanilang mga pananampalataya. Kaya kinakailangan ng mga Kristiyano ng matitinding courage sa laban na ito. Pero gusto ko rin pong sabihin sa inyo ngayon na courage is not the absence of fear, but the presence of faith. Kung gusto natin ng courage, kinakailangan natin ng pananampalataya sa iisang Diyos na lalaban para sa atin. Ang battle na hinarap ni David noon ay hindi tungkol sa paramihan ng mga kakampi. Hindi po ito sa pagalingan ng mga sandata na dala-dala nila. It is all about worship. Nabibigyan parangal natin ng ating God pag nagtiwala tayo sa Kanya na ipapanalo niya tayo sa lahat ng laban natin. Ano nga ba yung mga giants na kinakaharap natin sa panahon na ito? Unemployment? Utang? Mga bayarin, sakit, depression, danger, abandonment, abuse. Lahat ng mga ito, rejection, broken relationship, yung galit natin, addiction, temptation, ang lahat ng ito, pati mga past failures natin, mga discouragement natin, yung hindi natin pagpapatawad. Ang mga giants na ito, wala silang suot-suot na armor. Wala silang malalaking sword na katulad ng dala-dala ni Goliath, pero super lakas din silang sumigaw. Mga pagsigaw na nagbibigay ng takot, nagbabanta, at susubukan ng giant na kalaban natin na iparalyze tayo. Tulad ng ginawa ni Goliath for 40 days sa mga Israelita. Ang giant mo tuwing umaga, ito ang gumigising sa'yo. China-challenge yung pananampalataya natin, yung courage na meron tayo, yung calling na meron ka sa Panginoon. China-challenge yung pananampalataya mo that at one point gusto mo nang sumuko. Pero ang tanong, hanggang kailan mo hahayaan na itaunt ka, imak ka, insultuhin ka ng mga giants sa buhay mo? Hanggang kailan mo pakikinggan ang ingay ng kaaway kesa sa salita at promises ng God sa'yo? Hanggang kailan ka makikinig sa sinasabi ng kaaway kesa sa sinasabi ng salita ng Diyos sa'yo? Ito ang oras para gawin natin kung ano ang ginawa ni David nung panahon na yon nang lumaban siya sa giant. Let us all step forward. Si Satan po, hindi yan creative. Siya ay paulit-ulit lang sa sinasabi niya. Kung ano yung ginawa niya noon, gagawin at gagawin ulit niya. Wala siyang sariling katalinuhan para gawin o yung mga tactics niya ay hindi natin malaman at hindi tayo masanay. Gagamitin niya yung mga same lies, mga same na kasinungalingan na ginagamit na niya noon. Bibigyan ka niya ng takot. Paniniwalain ka niya sa mga kasinungalingan na meron siya. Paniniwalain ka niya na failure ka. Ano ang gagawin mo bilang anak ng Panginoon kapag narinig mo yung kanyang mga sigaw? Makikinig ka ba sa kanya? Magre-respond ka ba sa kanya?
ng oo, susunod ako, maniniwala ako sa iyo, o magre-respond ka ba sa Kanya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon? Tayong lahat ay patuloy na lalaban, harapin ang ating mga giants by the same tactics na ginawa ni David long time ago. Tinuturuan po tayo ni David kung paano natin haharapin yung ating mga sariling giants in life. Ready ka na ba to say goodbye at i-defeat ang kaaway sa lahat ng kanyang ginagawa? Ready ka ba na sabihin sa kaaway na matitigil na at kaya kong pagtagumpayan ang lahat ng mga vices sa buhay ko? Ready ka ba na sabihin sa kanya na yung mga weapons ng God ay enough para talunin ang kaaway at magkaroon ako ng victory? Ready ka ba sa battlefield na ito? Ready ka bang lumaban at maging confident na kasama mo ang Panginoon sa laban na to? Alam mo ba na kinakailangan mong maging ready kasi hindi ka nag-iisa sa laban na to. Hindi mo sariling lakas ang gagamitin mo para magtagumpay. Hindi ka makikipaglaban para manalo kasi nakikipaglaban ka dahil panalo ka na sa pulpaman. Dahil napagtagumpayan na ng Panginoon ang laban na ito. This is His battle. So plug in for power. So 1 Samuel 17:37, sabi ni David, marami na akong napatay, and the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Hindi po nagyayabang si David doon sa sinasabi niya. Isa itong assurance. Hindi ipinagmamalaki ni David yung lakas niya. Pinapatotoo niya sa lahat ng mga nakakarinig sa kanya na malakas ang Diyos na sinasamba niya. Hindi sinabi ni David na iniligtas ko yung mga tupa ko sa pangil ng leon at ng bear. Ang sabi niya, the Lord who rescued me. Ang Lord ang source ng ating power. Ang Lord ang source ng power ni David. Ang lahat po ng mga electronic appliances natin, useless yan kapag hindi connected sa power source, di ba? Ang buhay din natin, useless din ito kapag hindi ito connected sa source of our power na walang iba kundi ang ating Diyos. Ang mga anak ng Panginoon sa Bible, na-empower lamang sila, alam nating lahat yan, through the outpouring of the anointing power of the Holy Spirit. Makikita natin yung empowerment of souls. Sa 1 Samuel 10:1, Samuel said, I am doing this because the Lord has appointed you to be the ruler over Israel. Sa verse 6, at that time, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them. You will be changed into a different person. Pero later, ang anointing power na ito ng God kay Saul ay na-forfeit. Bakit? Kasi namuhay sa kasalanan si Saul. So 1 Samuel 16:14, ang sabi doon, now the Spirit of the Lord had left Saul. Inanoint ng Panginoon si Saul para mag-lead sa bansang Israel. Pero ang anointing na yon ay hindi naging guarantee sa success ni Saul bilang leader. Bakit? Dahil hindi siya nagpapasako. Hindi siya marunong sumunod sa Diyos na nag-anoint sa kanya bilang hari. Kaya sa chapter 16 verse 1, now the Lord said to Samuel, you have mourned long enough for Saul. I have rejected him as king of Israel. Nalungkot kahit si Samuel dahil nawala sa posisyon si King Saul. Tayo, ilang beses na nga ba tayong nalulungkot, nagmumurn dahil nawawala tayo sa posisyon? Dahil nawawala yung magandang pagtingin ng mga tao sa atin? Sana hindi. Hindi tayo malulungkot dahil bumababa yung posisyon natin. Ang ikalungkot natin, yung pagkawala ng presence ng God sa buhay natin. Makikita natin yung empowerment ni David sa 1 Samuel 16:13. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with the oil. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on.
Chapter 18, verse 14, it says, David continued to succeed in everything he did, for the Lord was with him. Si David ay na-empowered at ang resulta, nag-succeed si David. Hindi ito yung success na hinahanap ng mundo sa anak ng Panginoon. Ito yung successful si David dahil kasama niya si God. Hindi nanalo si David sa mga battles dahil magaling siyang makipaglaban. Nanalo si David sa mga battles niya nung panahon niya dahil God was with him at hindi siya iniwan. Ganon din naman yung mga empowerment ng mga Christians sa panahon doon sa New Testament Church at sa panahon natin ngayon. Sa Acts 1:8 it says, "But you will receive power from the Holy Spirit when the Holy Spirit comes upon you." At nag-testify si Paul, ang sabi niya sa 1 Corinthians 2:4, "I relied only on the power of the Holy Spirit." 1 Corinthians 2:5, "I did this so you would trust not in human wisdom but in the power of God." Kapatid, hindi mo kailangang harapin si giant gamit ang sarili mong lakas. Kinakailangan mong mag-plug in to the source of your power. Ang lampshade po na walang power, kahit gaano yan kaganda, dekorasyon lang yan sa bahay mo. Ang isang believer na walang anointing ng Holy Spirit ay isa lamang relihiyosong tao. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para mabuhay na powerless. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para mag-preach lang, para mangaral lang, para maging mga magulang lang sa inyong mga anak. Hindi kayo tinawag ng Panginoon para mag-persevere gamit ang inyong sariling lakas. Kinakailangan natin to plug into the source of power. Ang kailangan ng mundo natin ngayon ay hindi mga persuasive Christians. Ang kailangan ng mundo ngayon ay mga Christians na spirit-filled. Let us all plug in sa power source of God. Dahil kung wala ito, tayo na mga tagasunod ni Kristo ay pwede nga namang mag-survive lang. Pero hindi tayo magiging conqueror. Anong gusto mo, kapatid? Mag-survive sa pagiging Kristiyano mo? O maging conquering Christian ka para sa pangalan ng Panginoon? Let us all plug in to the true source of power. Pangalawa, let us all grab the right gear. Sa verse 38, nag-try si Saul na ipagamit kay David yung kanyang armor. Pero, yung mga bagay na nag-fit sa ibang tao might not fit us. So verse 39, David said, "I can't go on this. I am not used to them." Kapatid, huwag tayong masanay na ginagaya ang iba. Huwag tayong masanay na ginagaya kung paano labanan ni kapatid yung sarili niyang giant. Let us all grab the right gear. Gamitin natin yung tools na na-train tayo ng God na dapat na ginagamit natin. Si David, hindi niya kinakailangan ng armor ni King Saul. Ang kailangan niya, si God. Ang kinakailangan niya, si Jesus Christ na sinasamba niya. Si David, nakipaglaban siya, ang gamit siya sa pakikipaglaban ay staff and sling. Dito kasi siya nasanay. Kaya ito ang gagamitin niya doon sa labanan niya. Sa verse 40, sabi doon, he picked up 5 smooth stones. Kung ano yung pinapagamit ng God, nagamit sa'yo na gear para labanan yung giant mo, yon ang gagamitin mo. Amen? Kung gusto mong magtagumpay, yung 5 smooth stones are enough basta kasama mo si God. Huwag tayong gumaya, ay ganito ang ginawa ni kapatid, ganito din ang gagawin ko. Iba ang gagawin ng Diyos na himala sa buhay mo kung meron kang giant na pinagdaraanan ngayon. Let us all grab the right gear.
First is the stone of the past. So 1 Samuel 17:37, it says, "The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine." 1 Chronicles 16:12, "Remember the wonders He has performed, His miracles and the rulings He has given." Minsan, ang best preparation para sa battle na meron ka sa buhay ay yung alalahanin mo ang victories na binigay sa iyo ng Panginoon yesterday. Kapag natatakot ka, kapatid, i-replay mo yung faithfulness ng God sa iyo kahapon. Sabihin mo sa sarili mo, kung kinaya nga ng God na alisin ako doon sa pagkakalubog sa akin doon sa kasalanan, ngayon pa na hindi ako kayang iligtas ng God sa giant na meron ako. Kung inilagay nga ako ng Panginoon dito sa lugar ko ngayon at naging victorious ako, yung ba kayang giant na kaharap mo ngayon ang hindi ka ipagtanggol ng Diyos mo? Alalahanin mo yung mga victories mo yesterday kapag dumaraan ka sa isang pagsubok. Pangalawa, grab the right gear, the stone of prayer. Sa 1 Samuel 30 verse 6, David was in great danger. Pero anong ginawa ni David? David found strength in the Lord, His God. Psalm 57:1, sinulat ni David, "I look to you for protection. I will hide beneath the shadow of your wings until the danger passes by." Matatapos din ang danger na ito. At ang gagawin ko habang merong trouble, habang merong danger, I will hide beneath the shadow of my God's wings until the danger passes by. Psalm 59:16, it says, "You have been my refuge, a place of safety when I am in distress." Isaiah 26:3, "You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you." Si David, hindi lang siya basta-basta nagpe-pray. He found his strength in the Lord. Dahil po ang prayer ay hindi lamang isang communication sa Panginoon. Ito ay isang connection sa Diyos na nagbibigay ng lakas kay David. Ikaw, kapag litong-lito ka na, na-overwhelm ka na at hindi mo na alam ang gagawin mo ngayon, mag-retreat ka. Magre-retreat ka hindi dahil nagwo-worry ka o dahil merong takot doon sa laban na kakaharapin mo. Mag-retreat ka kasi kinakailangan mong mag-worship sa Panginoon. Mag-retreat ka kasi kinakailangan mong mag-pray sa Panginoon. Ang prayer po, ito yung ating weapon. Hindi lang ito yung ating last resort. Hindi lang ito yung, wala na akong ibang magagawa magpe-pray na lang ako. Hindi ito yung huli mong gagawin. Ito ang una mong gagawin kapag dumaranas ka ng pagsubok. I-invite mo yung tulong ng Panginoon. Pick up the stone of prayer. At huwag din nating kalilimutan to grab the stone of priority. Sa 1 Samuel 17:46, it says, "Today the Lord will conquer you, and the whole world will know that there is a God in Israel." 1 Samuel 17:47, "And everyone assembled here will know that the Lord rescues His people." Lagi mong tatandaan, kapatid, your highest priority ay ang reputasyon ng Diyos na sinasamba mo. Nang makaharap ni David si Goliath, nakita niya si Goliath as a chance na makikilala ng lahat kung sino ang Diyos ni David. Alam ba ni David na pagkatapos ng laban na yon, buhay pa rin siya? Alam kaya niya na hindi naman ako mamamatay sa laban na to Hindi. Basta ang ginawa lang ni David, he grabbed the right gear, the stone of priority. Sigurado siya na ang prioridad sa buhay niya ay ang mabigyan ng glory ang kanyang Panginoon. Handa siyang ibigay ang buhay niya. Handa siyang isugal ang lahat para sa reputasyon
ng kanyang Diyos. Ikaw, kapatid, handa mo bang ibigay ang lahat para mabigyan ng glory ang Panginoon? Yung sakit mo ngayon, yung cancer na yan, alam mo ba na chance yan ng Panginoon para ipakita sa lahat ang kanyang healing power? Yung giant na kinakaharap mo ngayon, alam mo ba na pagkatapos niyan, kung matututo kang sumunod sa Panginoon at makinig sa Kanya, gamitin yung lahat ng gear na nais ng Panginoon na gamitin mo, alam mo ba na mabibigyan mo ng glory ang Panginoon at lahat ng mga tao na nakapalibot sa iyo ay magsasabing, totoo ang Diyos sa sinasamba mo? Yung mga palpak natin sa buhay, alam mo ba na opportunity yan para sa Diyos para i-showcase sa lahat at sa iyo na rin na siya ay Diyos na punong-puno ng grace and love. Yung pagsastruggle mo sa buhay mo, yung pagsastruggle mo sa relationship mo, yung mga struggling part ng relationship mo sa asawa mo, alam mo ba na kaya niyang i-billboard ang power ng Diyos sa buhay niyo? Yung mga struggles and problems mo, yan ay isang canvas na nagmumula sa Panginoon at dito niya ipiprint ang kanyang multicolored supremacy. Kaya i-announce mo sa lahat ang pangalan ng iyong Diyos. Yan ang maging prioridad ng buhay mo. Ang mabigyan ng glory ang Panginoon sa bawat pagsubok, sa bawat problem, sa bawat troubles, sa bawat persecution, sa bawat mga dumarating sa iyo na problema. Ang maging prioridad mo is to give the Lord your God all the glory and praises. I-honor mo siya. At huwag mong kalilimutan to reach for the stone of passion. So 1 Samuel 17:32, it says, don't worry about this Philistine. I'll go fight him. Meron bang naniwala kay David nung sabihin niyang, ako ang lalaban sa kanya? Kung nandun ka kaya, dun sa scene na yon, pupusta ka ba sa isang skinny kid of Bethlehem? Kasi hindi pumusta sa kanya yung mga Pilisteo. Hindi pumusta sa kanya at naniwala sa kanya yung mga Hebreo. Hindi naniwala sa kanya kahit yung mga kuya niya, yung 3 kuya niya na nandoon. Nagalit pa nga yung mga kuya niya. At hindi rin kumampi sa kanya, naniwala sa kanya, walang paniniwala sa kanya, yung kanyang hari, si Haring Saul. Pero alam mo ba, isa lang ang mahalaga kay David. Kasama niya ang kanyang Diyos. So verse 48, it says, as Goliath moved closer to attack, David quickly ran out to meet him. Mapapansin natin, hindi naglakad si David toward that giant. Sinugod niya. Tumakbo siya papalapit sa giant. Anong tawag doon? Passion. Ganyan dapat natin hinaharap yung mga battles natin. Yung gustong-gusto mong patalsikin agad, pabagsakin agad yung mga kalaban mo. Yung gustong-gusto mo na bumagsak ka agad yung giant na kinakaharap mo. Mga young people, ganito dapat mo ipagtanggol yung purity mo sa harapan ng ating Panginoon. Ganito mo dapat sugurin yung mga giant na bumubulong sa'yo, na sirain mo yung purpose ng God sa buhay mo. Mga kabataan, ganito dapat yung passion mo para mabigyan mo ng glory ang Panginoon sa bawat giants na dumarating sa buhay mo. Yung sundin mo yung purpose ng Lord, yung calling ng God sa'yo. Mga oath keepers and Dorcas, ganito dapat yung passion ng bawat isa sa inyo para pangalagaan yung spiritual growth ng family ninyo. Ganito nyo dapat ipagtanggol passionately yung pananampalataya ng lahat ng members ng pamilya mo. Ganito mo dapat passionately patumbahin yung mga giants ng misunderstanding and miscommunication sa loob ng family nyo. Ganito nyo dapat sugurin passionately yung lahat ng gustong humadlang sa pagiging center ni God sa buhay ng family ninyo at sa relationship ninyo ng mag-asawa at mga magulang sa anak.
Si David, he ran toward his giant. Ikaw, kinakailangan mo ring sugurin yung giant mo. Do it passionately for the glory of the Lord. Amen? At tandaan natin, to take up the stone of passion. At meron pang isang stone na nananatili. Ito yung stone of persistence. Let us go ahead and grab that stone. So verse 40, it says, he, David, picked up 5 smooth stones from a stream. Bakit ni David pinulot yung 5 smooth stones? Kung babalikan po natin, or mag-a-advance pala tayo sa 2 Samuel 21:15 hanggang 22, meron diyang mga giants na ang pangalan ay Ishbin-Benob, Saph, tapos sinabi doon isang giant na kapatid ni Goliath, at isa pang giant na merong 12 fingers, 6 fingers sa bawat kamay, at 12 toes, 6 toes sa bawat paa. Siguro, mas malamang sa hindi, itong 4 na ito na tinalo ng mga Israelites at ni King David nung king na siya sa 2 Samuel 21, itong 4 na to nandoon din sa likod ni Goliath. Yung mga relatives na ito ni Goliath nandoon din sa laban na yon. Kaya natin si David, hindi siya mag-give up. Hindi siya susuko. Dahil alam ni David na ang isang prayer ay hindi enough. Kinakailangan mong mag-persist sa pananalangin. Ang isang apology ay hindi mag-aayos ng isang relationship. Kinakailangan mong mag-apologize para tunay ang kapatawaran. Yung isang humility sa pag-uusap ninyo nung nakaaway nyo, hindi yan enough para muling mag-mend yung broken relationship. Kinakailangan ninyo na more than once na maging humble ka sa harap ng kapatid mo sa pananampalataya. Kahit bumagsak ka na ng isang beses, wag na wag kang susuko. Tatayo at tatayo ka muli. Amen? Kahit 2 beses ka nang tinanggihan, magpapatawad ka pa rin for the 3rd time. Hindi ka basta-basta magkikwit. Hayaan mo na hindi lang 1, 2, yung mga stones, yung mga rocks na pwede mong ipambato sa kaaway. At huwag kang titigil sa pagsiswing ng tirador mo hanggat hindi bumabagsak ang lahat ng mga giants mo sa buhay. Kaya si David, he picked up 5 stones. Ready siya sa long fight. To think, hindi nga niya alam na may laban ng araw na yun. Inutusan lang siya ng tatay niya doon sa lugar na yun para magdala ng merienda doon sa 3 niyang kapatid. Pero nung makita niya ang kaaway, hindi aatras si David. Ready siya para lumaban. Kapatid, ang isang sagot para sa lahat ng mga katanungan mo sa buhay, minsan hindi yan enough. Yung isang pagpapast para sa katugunan ng panalangin mo, para ma-break yung chain ng karamdaman o yung chain ng kasalanan sa buhay mo, maaaring hindi yan enough. Kinakailangan mong magpatuloy. Sabihin mo sa katabi mo, keep pressing. Keep pressing. Just sa likod mo, keep swinging. Keep swinging. Sa Genesis 32:26, it says, then the man said, let me go, for the dawn is breaking. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. Ito po ay story ni Jacob na nakipag-wrestle. At hindi siya tumigil sa pakikipag-wrestling not until he got his blessing. Hanggang saan mo kayang makipag-wrestling? Kapatid, hanggat hindi mo nakukuha ang sagot mula sa Panginoon. Huwag tayong titigil. Amen? Let us all be persistent.
Pangatlo, let us focus on the fight. So 1 Samuel 17:47, and everyone assembled here will know that the Lord rescues His people, but not with sword and spear. This is the Lord's battle, and He will give you to us. Huwag po tayong magpapalinlang, magpapasindak sa laki ng kaaway natin. So 1 Samuel 17:26, sabi ni David, who is this pagan Philistine anyway, that he is allowed to defy the armies of the living God? 17:32, don't worry about this Philistine. David told Saul, I'll go fight him. Let us all focus on that fight. Huwag po tayong magpapasindak sa giant na kaharap natin. Huwag tayong matatakot kasi hindi natin ito laban. At yung katotohanan na inilagay ka ng Panginoon doon sa laban na yon, sa harap ng isang napakalaking giant, dahil alam ng Diyos na kakayanin mo ang lahat sa tulong niya. 1 Samuel 17:45, sabi ni David sa Philistine, you come to me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Again, sinasabi lamang ng verse na to, huwag tayong magpapasindak sa kaaway. Do not be disturbed by the giant. Let us all focus on that fight. Mag-focus tayo. Huwag tayong madidistract o madi-discourage sa mga detractors. Huwag kang panghihinaan sa mga kontrabida sa buhay mo, sa purpose ng God sa'yo. 1 Samuel 17:28, Eliab said, what are you doing around here anyway? What about those few sheep you're supposed to be taking care of? I know about your pride and deceit. You just want to see the battle. Si Eliab, si kuya niya, ito yung number 1 na kontrabida sa buhay ni David. Sa 1 Samuel 17:30, sinigundahan pa siya ng iba pang mga nandoon. Nung magtanong siya, negative din ang sagot nilang lahat. Bakit? Dahil lahat sila may sari-sariling takot. Lahat itong mga natanong ni David, walang balak ipaglaban ang pangalan ng kanilang Diyos, ng Diyos ng Israel. Kapatid, focus on that fight. Don't be discouraged by detractors. Sabi doon, he walked over to some others and asked them the same thing and received the same answer. Pero nagpa-discourage ba siya sa lahat ng mga detractors na ito? Sa 1 Samuel 17:33, kahit hari pa yan, kahit si boss pa yan, kahit mahal mo pa yan, kahit si commander pa yan, you must listen sa God rather than men. Amen? 1 Samuel 17:36, sagot ni David sa lahat ng mga kontrabida, I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistine too, for he has defied the armies of the living God. Nag-focus si David sa kanyang Diyos. Ang mga mata niya ay itiningin lang niya sa Diyos niya na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, mag-focus ka lang kay Jesus. Inilagay ka niya sa laban na yan na meron ka sa buhay mo kasi alam niya na kaya mo. Kaya, hindi ka iiwan ng Diyos mo, lalaban at lalaban ka. Verse 37, the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Verse 46, it says, today the Lord will conquer you and I will kill you, and the whole world will know that there is a God in Israel. And everyone assembled here will know that the Lord rescued his people. This is the Lord's battle and he will give you to us. Let us all focus on the fight. Kung isusulat at ililista din lang natin yung lahat ng mga times na nasaktan tayo, kapatid, hindi ka maghihil. Kung i-itemize mo lang yung lahat ng mga problema na meron ka, hindi mo yan masusolve. Kung bibilangin at bibilangin mo lang lagi yung mga barya na nandyan sa wallet mo at magmumukmuk ka sa isang sulok, kapatid,
hindi ka mabe-bless. Si David, kaya niya natalo yung giant dahil nag-focus siya sa kanyang Diyos. Pang-apat, let us seize the right time. Verse 48, as Goliath moved closer to attack, David quickly ran out to meet him. Ito yung tumakbo si David papalapit kay Goliath. And verse 49, reaching into his shepherd's bag and taking out a stone, he hurled it with his sling and hit the Philistine in the forehead. The stone sank in, lumubog yung batong makinis, and Goliath stumbled and fell face down on the ground. Sa right timing, yung tamang step ng pagtakbo ni David, pinakawalan ni David. Pagtumba pauna ng giant, hindi yun yung lakas ng batong maliit na tumama dun sa noon na lumubog. Tumumba yung giant pauna kasi merong isang anghel na handang tumulak sa kaaway. Seize the right time. Hintayin mo yung oras na sinasabi ng Panginoon. Dahil pag timing ng God ang sinunod mo, kahit maliit lang yung sandata mo, sure win ka sa labanan. Babagsak ang kaaway kahit giant pa yan. Kahit anong daldal pa ng giant na yan, babagsak at babagsak siya. Mas malaki yung anghel na handang tumulak at magpatumba sa giant. Kailangan lang makita sa iyo ng Panginoon na handa kang sumunod. Ang tanong, kapatid, handa ka bang sumunod? Sabihin mo sa katabi mo, sumunod na tayo. Alam mo, pagkalooban ng God ang sinunod mo, sure champ tayo. So seize the right time. Minsan kasi, tama yung gear, tama yung attitude, tama yung passion, tama yung lahat. Tama din yung lalabanan mo kung sino. Tama yung fight, kaya lang, mali ang timing. Matuto tayong sumunod sa timing ng Panginoon. So seize the right time and strike for the win. So 1 Samuel 17:51, then David ran over and pulled Goliath's sword and cut off his head. Ang victory po natin na hindi kompleto until the enemy is cut off. Siguro nga minsan lumalaban tayo, binabato natin ng mga makikinis na bato yung ating mga kalaban, nilalabanan natin ng buong tapang, pero hindi natin tinatapos yung laban. Akala minsan natin nang hina na ang kalaban, bumagsak na siya, pero iniiwan na lang natin siya. Si David, sinigurado niya na tanggal yung ugat. Huwag po nating pababagsakin lang ang kasalanan. Cut it off. Amen? Strike for the win. Ito ang sabi ng Panginoon. I-cut off natin ang lahat ng strongholds, ang lahat ng mga evil communications, lahat ng mga hindi magandang relationship na meron tayo, lahat ng mga bad habits, lahat ng mga vices na meron tayo, drug addiction, alcoholism, pati yung kasinungalingan, adultery and infidelity, lahat ng yan, ika-cut off natin. Hindi lang natin basta-basta tatalikuran. Ang confidence po ni David ay nasa power ng kanyang Diyos, wala sa sarili niya. Ang giant noon, sumisigaw ng malakas, araw-araw, pero alam ni David that his God is greater and bigger. Hayaan po natin na ang pananampalataya natin ay mas malakas sumigaw kesa sa takot na meron tayo. The next time na marinig mo ang giants na sumisigaw sa buhay mo, alam mo na ngayon ang gagawin mo. Plug in for power. Stay connected sa Spirit. Grab the right gear. Gamitin po natin ang tools na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag lang tayong basta gaya ng gaya. Focus on the fight. I-ignore natin yung lahat ng ingay, lahat ng mga kontrabida sa buhay natin. Basta ang sundin lamang natin ay ang ating Panginoon, and let us all keep our eyes on God. Seize the right time.
Huwag po tayong magdi-delay sa obedience natin at huwag din nating uunahan ang ating Panginoon. And strike for the win. Finish the fight completely. Let us all stand. Siguro nga, kung titingnan tayo ng mundo, mahina tayo. Kung titingnan tayo ng mundo, hindi natin kakayanin yung mga mabibigat na pagsubok, problema, troubles in life na kinakaharap natin. But with God, nakikita niya tayo as giant slayer. Ready ka ba to silence your giant once and for all? Sabi ng banal na kasulatan sa 1 Samuel 17:47, this is the Lord's battle, and He will give you to us. Let us all fight God's battle sa tulong din ng Panginoon. Magtatagumpay ka, kapatid. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, sa iyo ang laban na ito. Alam namin, malaki ang kaaway, maingay ang kaaway, malakas ang kaaway. Pero kung kami, plus God, sure win na po kami. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo. Ang pananampalatayang ito ay mas maging malakas pa kesa sa fear na meron kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging makinig sa iyo. Makinig sa iyo at hindi sa ingay na ginagawa ng kaaway. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, ang maging prioridad namin ay mabigyan ka ng glory sa buhay namin at sa lahat ng laban na meron kami sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, may mga times na babagsak kami, pero hindi kami mag-quit. Tatayo kaming muli sapagkat alam namin na ang Diyos namin ay hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan, at Ikaw ang magiging source ng power namin sa lahat ng pagkakataon. Kaya ang lakas at ang tagumpay ay tanging sa iyo lang manggagaling. Dakila namin, Panginoon, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa katagumpayan na meron kami sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala hanggang sa kayo'y walang sapat na silid na kalalagyan. Marami sa atin ang dumaraan sa mga pangamba sa pananalapi. Parang yung lesson natin parang related dun sa sa mensahe. Kulang ang kita, tumataas ang bilihin, at minsan ay tila walang kasiguraduhan ang bukas. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, tinuturuan tayo ng Biblia ng isang prinsipyo. Ang pagbibigay ng tapat at bukal sa puso ay hindi kabawasan kundi daan sa pagpapala. Ano po sinasabi dun sa ating lesson? Number 1, tithing and generosity is an act of faith, not of fear. Kapag tayo nagbibigay ng ikapo, ipinapakita natin na nagtitiwala tayo sa Diyos, na siya ang tunay na tagapagtaguyod natin. Sabi po sa Hebrew 11:6, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang siya ay mayroon at siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hindi takot, kundi pananampalataya ang nagtutulak sa atin sa pagbibigay. Number 2, giving aligns our hearts with God's economy. Sa mundo, ang prinsipyo ay mag-impok upang hindi kapusin. Pero sa kaharian ng Diyos, magbigay at ikaw ay bibigyan. Sabi po sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Number 3, tithing breaks the spirit of greedy and worry. Ang takot sa kakapusan ay bunga ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Pero kapag natutuhan nating magbigay, nilulupig nito ang ugat ng pagkabalisa, ang pagiging makasarili at mapanghawak. Sabi po sa Matthew 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran,
at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Number 4, God promises provision when we trust Him with our finances. Hindi sinabing yayaman tayo, pero sinigurado niya ang sapat at masaganang biyaya para sa ating pangangailangan. Sabi po sa 2 Corinthians 9:8, at maaaring ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang lahat ng biyaya ng sagana, upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan sa lahat ng bagay. Meron ditong ilustrasyon. Meron daw isang magsasaka ang tinanong kung bakit patuloy siyang nagbibigay kahit tagtuyot. Ang sagot niya, kung ang binhi ay mananatili sa aking kamay, walang aanihin. Pero kung ito'y itatanim, ito'y lalago. Ganyan din ang tithing at generosity. Kapag natutong bitawan, higit pa ang ibinabalik ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayong pabihag sa takot. Sa halip, pasakop tayo sa prinsipyo ng Diyos sa pagbibigay. Kapag tapat tayo sa ikapu at bukas palad sa pagtulong, pinapalitan ng Diyos ang ating takot, ang takot ng kapayapaan, ang kakulangan ng kasapatan, at ang pangamba ng katiyakan sa kanyang katapatan. Tayo pong magbigay. Sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I'll bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I'll bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. Dalangin po natin yung ating mga kaloob. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa mga halaga na nalikom ngayong umaga ito. Salamat po Panginoon sa iyong mga anak na sa mga kamay nila Panginoon, sa puso nila Panginoon na patuloy na nagbibigay. Salamat O God sa mga pinagkukunan nila. Salamat Panginoon sa mga hanap buhay O God. At salamat din Panginoon sa malusog na pangangatawan
kung bakit kami nakakapaghanap buhay, O Lord. Salamat po ng marami sa iyong mga provision sa bawat araw, Panginoon, sa aming buhay, O God. Ang andalangin namin, Panginoon, sa panahon, Panginoon, aming panghihina, sa pag-aalinlangan, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na manalo ang pagtitiwala at pananampalataya namin sa iyo, O God. Salamat po ng marami, O God, at ang mga salaping ito, Panginoon, nawa, patuloy na magamit, Panginoon, sa ikalalago ng gawain ng aming iglesia, O God. Salamat po, O God, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, mataas na pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus aming Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon at ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na magbahagi ng pagpapala at biyaya na pinagkaloob ng God. Maraming salamat po sa answered prayer. Napakatagal na panahon ng pananalangin na makasama ko po ang aking mga magulang, aking mga kapatid. Narito na po sila at marami pa po akong pinapanalangin na sana lahat maging born again Christian na kami. At ganun din po talagang kung tayo po ay patuloy na mananalig at mananampalataya sa Panginoon, wala pong imposible sa God. Dahil sa panahon po ngayon, mahirap kumuha ng bisa. At answered prayer po, maraming salamat kay Pastora, kay Pastor John, at sa core group na walang sawang nananalangin. Dahil answered prayer na po yung bisa ni na Jerome, dumating na po yung bisa nila. Kaya patuloy po tayong manalangin sa God. Huwag po tayong manawang manalangin. At sabi nga po sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Yan po ang bunga ng pananalangin natin. Salamat po sa Panginoon. Glory to God. Nakakatuwa po ang mga kapatid natin na may patotoong ganon. Ngayon naman po tawagin natin yung kapatid po niya na aalis po, pabalik na po sa Dubai. Sama-sama natin pong idudulog ang kapatid nating ito na siya po ay makakita rin po ng church doon pagdating doon sa Dubai. Sige po. Kailan nga po ang alis niya? 17. Kita niyo naman, kasing ganda rin ng atin niya. Diba? Sige, tayo po ay mag-pray. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatid naming ito na dinala mo dito sa aming church, O God, na ngayon ay church na din niya, Panginoon. Lord, alam namin na meron kayong purpose kung bakit siya ay isinama mo sa aming church, Panginoon. Meron kayong gawain na gusto mong ipagawa sa Kanya, Panginoon. Yun ay sure kami, O God. Lord, sa Kanyang pag-alis, ingatan mo siya, Panginoon. Lahat ng sasakyan niya, Panginoon, ay iingatan po ninyo. Makakarating po siya ng safe and sound sa Kanyang pagbabalik doon sa lugar na yun, Panginoon. At Lord, kung paano mo siya iniingatan sa pagpapabalik-balik niya, ay gayon din ang gagawin mo ngayon, Panginoon. At Lord God, dalangin nga po namin ang desire ng Kanyang puso na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, makasunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo siya na magawa po niya ito, Panginoon. At Lord, hinihiling po ng buong kongregasyon na makakita po siya ng church na madadaluhan po niya doon upang makapagpatuloy siya sa kanyang pananampalatayang nasimulan na, Panginoon. Ingatan mo po ang kanyang pananampalataya at bigyan mo rin naman po siya ng knowledge and wisdom para ito'y maingatan ng kanyang salvation, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sapagkat napakabuti po ninyo sa buhay niya, Panginoon. Nakikita po namin na kayo'y patuloy na kumikilos, Panginoon, para sa kanyang pagpapalang sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy na umaasa kami sa iyo sa tagumpay ng kanyang travel, Panginoon. At patuloy sa buhay niya ay magdingning ang iyong mukha, Panginoon. Ay yung presence mo sa kanya, Panginoon, ang makita ng kahit sino makakasalamuhan niya. Salamat po, Panginoon, at tagumpay na ito dahil kayo ang aming tagumpay. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Nung pong si Joshua, kausap niya yung bansang Israel, at sabi niya sa kanila, ngayon pa lang, pumili na kayo kung sinong paglilingkuran ninyo. At ang sabi niya sa kanila, sa Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo po ang nakakatuwa dito sa CCFI SPB, pamilya. Tingnan mo yung mga katabi mo, di ba?
pinsan mo ito, tapos itong isa, kapatid mo, di ba? Ganon. Pamilya tayo, kaya patuloy na lumalago ang church. At alam niyo po ba, na hindi lang basta-basta yan magkakapamilya. Yan ay merong mga tatay, yung mga head ng family natin, na talaga namang nagiging spiritual leader, nangangaral sa kanilang mga anak, nagmamahal sa kanilang mga asawa. Sila yung nangunguna sa household nila para lalong maging masipag sa paglilingkod ng Panginoon. At nais po natin sabihin sa kanila, sa oras na ito, Happy Father's Day sa inyo. Kayo po yung epitome ng declaration ng pananampalataya at paglago ng CCFI SPB. Tinatawag ko po ang lahat ng mga tatay para makita natin yung mga nagagwapuhan, mga macho, mga matatalinong, mga leaders ng family nila. Punta po kayo dito at tayo mananalangin. Sige, punta po kayo dito. Kasya po kayo dito sa stage. Huwag kayong mag-alala. Dati-rate, pag pinagpe-pray ang mga tatay, laging 5 lang, 10 lang, pero tingnan nyo, lumalago at lumalago ang mga oath keepers natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Meron din pong nakahandang regalo sa inyo ang church kasi mahal na mahal po namin kayo. Iba pa daw po yung regalo ng mga misis ninyo sa inyo. Sa church ito galing. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Hingan kaya natin ang memory verse tong mga to. Wag daw. Okay. Bigay na muna ng mga gifts sa kanila. Kape daw po yan, kapihan, at may kape sa loob. Hindi na ubos yung kape. Ganyan kayo kamahal ng church. Madalas nagtatanong ako, bakit pag mga tatay mas mamahalin yung mga regalo kaysa pag nanay ang binibigay? Parang liliit pag sa nanay, ano? Talaga mahal naman natin sila di ba? Alam niyo po, kapag sa isang pamilya, yung tatay ang nakakilala sa Panginoon at sila talaga yung masisiglang naglilingkod sa Panginoon, lahat ng kanilang mga anak na dadala nila. Iba yung takbo ng family kasi ang kanilang ama ay may takot sa Panginoon. Kaya patuloy po nating i-bless ang ating mga tatay na nandito. Hindi mahalaga yung edad, ang pinakabata ay si Daddy Ray daw. Hindi. Si Aaron, ang pinakabata. Pinakabata muna, Daddy. Si Aaron. Tapos si Aaron ay, ilang taon ka na 23 po. 23. Tapos si Daddy ay 82. Layo ng pagitan, ano? Pero pare-parehong maglilingkod sa Panginoon at dadalhin ninyo ang inyong pamilya para sa ikaw-glorify ng Lord. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, stretch natin yung kamay natin sa kanila. Sa iyo na aming dakila at makapangyarihang Panginoon, naririto po ang mga ama ng aming mga tahanan. Salamat sa kanila, Panginoon, sapagkat nakakilala sila sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sila'y may takot sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sila yung head ng family namin. At dahil sila ang head ng family namin at nakakilala sila sa inyo, naglilingkod sila sa inyo, Panginoon, kaya sila ang magiging mga pastors ng kanilang mga household. Salamat, Panginoon, sa katalinuhan at kalakasan na ipinagkakaloob sa kanila. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nagbe-bless sa kanila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo pa sila ng napakahaba pang mga buhay, O God, para patuloy nilang mapaglingkuran ka, mapaglingkuran ng kanilang family, at magamit mo sila, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng banal mong pangalan. Salamat, Panginoon, sapagkat sila yung magdadala sa kanilang mga anak para lalong maging malapit sa iyo ang mga kabataan. Salamat sapagkat mamahalin nila ang kanilang mga asawa para
magkaroon ng isang buong pamilya na nakapagbibigay kaluguran sa inyo, Panginoon. Ang dalangin namin, O God, sa kanilang mga trabaho, pagpalain niyo po sila. Ang lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay, Panginoon, pagpapalain niyo. At lahat dito, Panginoon, ay i-bless niyo, Panginoon. At makikita ng mundo, O Diyos, na ang mga anak mo, Panginoon, ay hindi matatapos ang blessing na dumarating sa kanila. Hindi mabibilang, Panginoon, ang mga blessings na dumarating sa kanila. Good health, O God, sa lahat ng mga sakit at karamdaman nila, pagalingin niyo sila, Panginoon, ang mga nananakit na tuhod, malalabong mata, in Jesus' name. Ang lahat ng mga nararamdaman nilang hindi maganda sa kanilang katawan, ikaw na, Panginoon namin, ang kayang magpagaling sa kanila, Panginoon. Kaya hipuin niyo sila, O Diyos, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Kung meron mang, Panginoon, mga vices pa na natitira, Panginoon, tulungan mo sila na maisuko nila ang lahat ng ito para sa ikago-glorify mo. Gamitin mo sila sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Yung mga talento nila, O God, ibibigay nila sa inyo. At matuto, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na magamit ang oras nila para maging prioridad ka sa kanilang mga oras, sa kanilang mga buhay, O God. At ang buo nilang pamilya ay madadala nila sa inyo, Panginoon. At ang mga heart's desire nila, O Diyos, nakikita mo sa oras na ito, ipagkaloob mo, Panginoon, sa kanila ito. Salamat, Panginoon, sa mga ama ng tahanan na ito. Palaguin mo patuloy sila sa kanilang pananampalataya at patuloy sila makapaglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Happy Father's Day po. Praise the Lord! Isa pa muli, napapuri at pasasalamat sa ating God. Hallelujah! Hallelujah! Our God is our victory. Amen? Kaya we are standing on a firm foundation at si Jesus Christ yon. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord, for being our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Yes, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty in power. Mighty in power. God will deliver me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. Yes, I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Hallelujah. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy
po, patuloy nating bigyan ng the best na papuri. Palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! 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 Ama namin Diyos na nasa langit, marami pong salamat, Panginoon, na minsan pa, Lord, na kami, Lord, ay nakapagpuri muli sa inyo, nakasamba, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka lagi, patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapatawaran po ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil pinagkalooban mo kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, sa aming po napag-aralan, Panginoon, patungkol po, Lord, sa mga battle po sa aming mga buhay, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, dahil nandiyan ka, O God. Salamat po, Lord, sa buhay po ni Haring David, Panginoon Diyos. Dahil siya, Lord, ay tunay, Lord, na naglingkod sa inyo, Panginoon, sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil napagtagumpayan niya po ito. Kaya, Lord, ganun din po kami, Panginoon. Kakayanan namin, Panginoon, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga trials, Panginoon, mga temptations sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ay aming mapapagtagumpayan po, Panginoon, sa tulong mo, O God. Salamat, Lord, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, sa mga salita po ninyo na aming narinig ngayong umaga, Father God. At dalangin namin, Lord, na patuloy namin itong maipamuhay, Panginoon. Patuloy namin itong mai-share, O God, lalo na sa aming mga mahal sa buhay, O God, na hindi pa po nakakakilala po sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong lingkod na ginamit, ang aming pumbutihing Pastor Siano. Salamat, Lord, sa katalinuhan na pinagkakalob mo po sa kanya, Panginoon. Salamat, O God, dahil patuloy niyo siyang ginagamit sa aming church, O God, para magturo po sa amin, Panginoon. Patuloy niyo siyang pagpalain, patuloy niyo siyang i-bless, patuloy niyo siyang gamitin pa, Panginoon. Makapaghayag pa po ng inyong banal na salita, O God. Pagpalain niyo siya, ilayo sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, Panginoon. Lalo na, Lord, ng kanyang laging pag-travel, Panginoon, maging aming Pastor Jan, sa Kalaka, Panginoon, O God. Sa loob po ng isang linggo sila patuloy na nabiyahe po, Panginoon Diyos, doon upang magturo, Panginoon, upang patuloy na mga aral lang inyong banal na salita, O God. Maraming po salamat, O God. Napakabuti mo lahat ng ginamit mo, Panginoon. Sa kalagitnaan ito, Lord, kayo ang patuloy na magpala sa bawat isa kanila, Panginoon. Ang music team, Lord God, ang mga nag-pray, Panginoon, Lord, maging nag-tithes in offering, nag-exhort, salamat, at maging mga kapatid po namin, Lord, mga bata, mga kids ministry, Lord, pagpalain niyo po silang lahat, O God. Ang pantry ministry, Panginoon, ang ushering ministry, maraming salamat sa buhay po nila, O God. Ganon din po, lahat na nandito, Panginoon, mga anak mo, Panginoon, Lord, na nagbigay ng oras at panahon po sa inyo para, Lord, puri para sumamba sa inyo. Maraming po salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, katagpuin niyo po lahat ng mga panalangin po ng bawat isa, O God. Salamat, O God. Pinupuri namin kay Lord, dinadakila, sinasamba sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang ating Diyos na buhay. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ating ilapit sa Panginoon ang ating mga personal prayer sa Kanya. Naniniwala ako na ang Diyos ay buhay. Siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Hallelujah. Panginoon, pagaling niyo po. Maraming mga kapatid. Lord, salamat, Panginoon Diyos, dahil Ikaw ay tumutugon sa aming mga panalangin. Ikaw nangako, Lord, na anuman ang aming hilingin sa inyong pangalan, ito po inyong pagkakaloob. Lord, maraming pong salamat dahil Ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, hallelujah. Hallelujah. Ating pong itaas ang ating mga kamay para po sa benediksyon. Hallelujah. May the God of peace who raised Christ from the dead strengthen your inner being for every good work, and may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit rest upon you and dwell within you this day and forevermore. In Jesus' name we pray.